Tawagan natin ang isang RG Ignacio. Guguluhin natin yung buhay niya mga karag-karag. Of course, wala yung signal ko nag-connecting. So, in-invite ko si RG Ignacio sa YouTube channel ko for chismis. Ayan na siya! Gulat ka, no? May pasigaw si Koragan. Ko. So, eto na bago natin sa RG Ignacio. O, di ba? Welcome sa Lasak City, the home of malayo sa sibilisasyon, di ba? Kaya hindi ako makasabay sa mga pa-live talaga kasi wala. So, ito na mga karag-karag. Nag-second demotion na naman kami ni RG. O, di ba? Ibang aura na naman ako ngayon para akong arena na mga kulambo sa aking pamenopausal passion distraction. Take two kami. Naloka ako. Ay, welcome back. Ayun. So, ipapasyal muna kita dito sa sa Lasak City. O, di ba? Nag-new outfit ka tuloy. Naloka ako. So, RJ, pasensya ka na ha. Take two tayo. Kasi Okay yun. lang. Ako ba? Okay lang. O, eto. Pero ang gwapo mo talaga, in fairness. I beat ko talaga yung pavangs mo. So, maghanap naman tayo. Diba, grabe yung outfit ko for today. True. Kanina bago ng outfit. Oo. Nakapajama na ako. Bigla akong, sige, eto na. Muli kami magbabalik mga karag-karag kasi hindi nga na-record. Na-record kanina pero hindi marinig sa RG kasi gumamit siya ng headset. So, thank you sa pagpa-unlock sa akin sa aking YouTube channel para sa Chismisan with Cause with RG Ignacio. Kaya napapayag talaga siya. So, guguluhin natin yung reputasyon ng isang RG Ignacio. Ang very demure, very sweet at saka very kalmadong vlogger, napakagaling sa mga bitaw, napakagaling mo sa bilib talaga ako sa iyo, hinangaan talaga kita. Kasi the way ka magsalita sa iyong vlog, kung paano mo paghimay-himayin yung mga kaganapan sa beauty pageant, grabe napaka-professional mo. As in. Thank you. Thank you. So, bumati ka sa ating mga viewers for today's Chismisan with a Cause. Part 2. Ayan. Hello sa ating mga viewers. Ayan, part 2 na to kasi kanina hindi interview together with Koragan. Ay, so Karag, kaya go lang tayo dyan. So, hello. At syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na sa channel ni Koragan Karag. At sa channel ko na din, kung kilala niyo naman ako. Follow RG Ignacio sa kanyang mga social media accounts. Ganon. Para sa pangkabuhayan showcase. So, eto na nga, mabilisan na lang to kasi nga, alam kong busy din si RJ. So, naubos ko na yung time niya kanina. Tiyak, eto na yung mga kadiliman na tanungan sa mundo ng beauty pageant at sa nalalapit na Miss Universe 2025. So alam kong excited ka rin ngayon sa mga kaganapan sa ating kapitbahay na taga Miss Universe Thailand 2025. Sa tingin mo, sa mga kandidatang naglalaban ngayon sa Corona sa MUT 2025, kay Vena, kay Prau, kay Miss Half Cambodian, sino kaya at kanino ibibigay ang Corona sa taon na to? I think this year's Vina na talaga. Vina na talaga yan. Kasi syempre, grabe na na-invest na talaga na tayo. Saka syempre yung nagastos. And also na contribution niya sa organization. Di ba, nagkaroon siya ng mga online selling. At syempre, veteran candidate, mataas ang fan base. At meron din siyang fan base dito sa Pilipinas. At saka may mga kalaban siyang mahigpit, pero hindi ganon kahigpit like Antonia Porcil and Amanda. Doon in 2018, naselect siya ng
Ayun. Mm. So, I think si Vina na talaga this year. Lalo pa malaking factor din na sa Thailand ang Miss Universe. So, kailangan talaga na magpadala ng isang candidate na talagang malakas talaga ang hatak sa tao. Siyempre, para sa business, para din sa views. Ayan. Wow. So, sa tingin mo nga si Vienna yung mananalo. Ano ang laban ni Atisa Manalo kay Vienna kung sakaling siya yung maging pambato ng Thailand sa darating na Miss Universe 2025? Saan aangat ang isang Atisa Manalo? Siyempre naman, tayong mga Pilipino, hindi natin papabayaan yung ating candidate sa Miss Universe, lalo na si Atisa Manalo, di ba? At siyempre, alam naman natin na this is a beauty pageant, pero siyempre, iba pa yung gandang natural. Gandang hindi manufactured, di ba? Kasi alam naman, di ba, yung history, yung evolution na nangyari sa kay Vina. Though, ano na siya, acceptable na naman din siya sa society. Parang normal na naman din siya. Pero syempre, iba pa rin talaga yung beauty, mahirap talunin. At saka mga technical aspects ng competition. Lalo si Ate Samando ay compete na sa dalawang international pageant, sa Miss International at saka sa Cosmo. Kasi natin na hindi pinalad si Ate Manalo sa Cosmo, pero still, malayo yung natin niya at saka sa Miss International malayo. And yung mga experience na yun ay magagamit ko Miss Universe against kay Vina. Alam mo, RG, natawa ko dito sa beauty ko. Alam mo yung horror na yung clown na nagtatago sa ilalim ng lupa. Tingnan mo yung pa-lightning ko, tapos itong pa-outfit ko. Sayang nga lang hindi ako nag-makeup. Sa totoo lang. Pero Saan yung lalaban na lang kaninang ako. mo? Yung Kasi ang orange. signal. Oo na. Walang galawan. Kasi mahirap. Pag gumalaw ako, mawawala yung signal natin. So, eto yung kadilimang tanong, gaya ng pa-background ko dito. Sa tingin mo, sa pagpasok ni Uncle, naging party siya na ngayon ng Miss Universe organization. Ano yung magiging advantage at disadvantage nito? Ano yung kayang baguhin ni Uncle at kaya niyang sirain? Alam mo naman nating sira na ang Miss Universe pageant sa pagpasok nga ni Maring Sitang at sa pagpasok rin ni Paring Raul, medyo nagkawindang-windang na talaga ng tuluyan. Sa pagpasok ngayon ni Uncle, ano yung nakikita mong vision niya? Ayun kasi sa previous Miss Universe edition, hindi naging maganda talaga, 'di ba? Nandun nga tayo sa parang nakakalimutan nga yung mga winners sa recent edition. Like yung 'di ba? Parang 'pag nagtanong ka ng mga kunyari magtanong ka sa isang pageant enthusiast, parang hindi nila mare-recall kung anong country yung nanalo or anong name nung nanalo, 'di ba? Unlike before, si ano 'yan, Jimena Navarrete, si ano 'yan, Paulina Vega. But ngayon hindi mo kung ano yung pangalan, parang hindi gano'n ka-popular. Isa pa, sa last edition ng Miss Universe, hindi rin naging maganda yung production actually. Ayun nga yung pinaka-tsaka talaga na production plus tsaka din yung calendar of events kasi nakakulong lang. And ito si Uncle naman, kilala si Uncle sa may magandang production wherein alam niya kung ano yung mga galawan, alam niya kung ano yung approach ngayong generation na 'to, 'di ba? Parang kailangan hindi magiging boring ang Miss Universe, lalo Miss Universe 'to, 'di ba? At kaya niyang ilayo 'yan sa Miss Grand International kasi aware din siya na ibang atake sa Miss Universe at ibang atake sa Miss Grand International. Tapos for sure, bibitaw ng malaking pera 'yan. Kailangan kasi sa Thailand at ayan naglatag na rin sila ng calendar of events, pupunta na sa Phuket, sa Pattaya, madami tas sa Bangkok. Magiging magaan talaga. And maganda din 'yon kasi nga alam ni Uncle ang capacity ng isang Pinay beauty queens or ang capacity or capability sa isang Pilipinas wherein grabe talaga tayo mag-support sa ating candidate na magiging maganda lalo ang show, magiging mataas ang views, magiging mataas ang income, yan, ganyan, 'di ba? Kasi Yes. sa previous year, again, we don't know ano nangyari, 'di ba? So, ibig sabihin hindi naging successful kaya nga nagpasa-pasahan na naman 'di ba? Nawala na si
kunaan. So, ibig sabihin hindi effective yung kanyang ginawa na nilaglag ang Pilipinas, hindi pinapasok sa ganito. So, siguro matalino yun, eh, matalino na tuso yan si Uncle. So, alam niya na aside sa technical course candidate as, may kumbaga kung yung era ni Kun-an tsaka era ni Uncle mas papabor positive na ano naman, hangga't nandiyan siya kailangan magpadala tayo talaga ng high caliber candidate. Though lagi naman tayo nagpapadala pero yung someone talaga na parang mala-Atisa Manalo na alam mo yung parang, "Oh, she's Miss Philippines." Kasi kung hindi, puwede tayong ligwakin ng ano niyan, kagaya ng ginagawa niya sa Miss Grand, 'di ba? So, walang consideration. Pero luckily, si Atisa yung naabutan niya and ganda ni Atisa, kaya yan. Marketable kasi yung face lock ni Atisa at magagamit niyang Ang ibandara sikat sa sa kanyang kanya. live streaming, di ba? So, eto RJ, kung sakaling mag-top 2 si Atisa Manalo sa Miss Universe 2025, sa tingin mo, mananalo kaya si Atisa Manalo laban kay Vena? At sino sa mga kandidata ngayon na nakoronahan sa kanila mga pa-national pageant ang nakikita mo na maging tinik ng ating pambato? Actually, Dreamland at saka Philippines. Ayun. Siguro kung hindi magkakapuksaan sa Q&A, kumbaga sometimes kasi ang Q&A ngayon sa Miss Universe hindi na gano'n kabigat unlike before during IMG era. So, siguro mako-consider na lang niya kakapanalo pa lang natin. Baka hindi tayo paboran kapagka sa deliberation, baka paboran ang Thailand this time kung gano'n yung mangyayari. Isa pa, 'di ba, ito nga lang sa Miss Universe Thailand sa national costume, grabe na ibinagsak nitong gastos. Kailang mabawi, lakas din talaga tayo sa endorsements, ganyan, makakuha ng ganito. Pero siyempre ang Thailand, gutom na gutom talaga yan. Grabe, gutom na gutom talaga sila. So, I think kung gano'n mangyari last sa Southern Philippines, mas paboran na lang ang Thailand kahit sabihin natin mas magaling si Atisa when it comes sa mga technical aspects ng application. Pero sa deliberation, I think Bigaon man yung ako ang signal. Uy, ning pilit na po ka RJ. I'm still alive. O, punta na lang ako dito sa may poste. So, ito na. O, dito na lang ako, RJ. So, ayan. Tawag dito, di ba? Parang ang Thailand ay reflection ng Philippines yan. Kasi nga, di ba tayo, nung Trump era, tayo nagpe-penetrate sa top 5 bago natin makuha ang corona nung 2015. So, ganun din yung nangyayari sa Thailand. So, kung ganun yung nangyayari, kahit malakas mas magaling si Atisa, pero kung sila yung maglaland sa mga candidates ngayon, Venezuela pala. Actually, hindi pa ako masyado invested talaga eh. Magpa-plan ako sa mga ibang candidates sa Miss Universe this coming September. Pero so far, ay nga, Venezuela. Ako si Argentina sa ngayon kasi ang ganda rin niya. So eto na kasi mukha na akong horror dito. Alam mo yung babae sa dilim na na hindi naka-customer. Yun yung eksenang aura ko dito. Sinira talaga yung moment ko ngayong gabi sa signal na to. Miss Grand International Philippines 2025. Kanino ka pupusta? Emma or Anita? Ayan. I love Anita talaga, Emma talaga kasi karag. Andun ako nung preliminary competition ng Miss Grand Philippines. And talagang obvious and may coronation night glow talaga si Emma Tiglao. Kailangan ma-sustain niya lang yung ganung performance, ganung glow na yung pinakita niya sa preliminaries. Grand International 2025, malaki ang possibilities after CJ Opiasa. And isa din, si Arno, Sir ALB na once na mag-back-to-back tayo, mag-host tayo ng Miss Grand. Ay, excited So, ako. syempre, ang kailangan lang natin, magde-deliver na lang tayo ng kailangan nila. Of course, yung ganitong klaseng candidate like Emma Tiglao. Kasi kung nanonood ka doon, maraming magandang candidates talaga. Yung face card, pero yung calibre talaga, yung tangkad, yung proportions, para siyang reigning queen na sumali sa pinatak ni Emma.
So, eto RG, alam kong hindi ka mahilig sa mga chismis, di ba? Hindi ka mahilig sa mga paintriga. So, ngayon, sisirain ko talaga yung reputasyon mo. Alam kong wala ka sa mga radar ng ating mga kapitbahay na ano bitaw nanggagalaiti sa ating mga beauty queen na lumalaban sa Miss Universe. So sa taon na to nagsisimula na silang maghasik ng kanilang mga virus sa social media, like pinupost na nila yung mga picture ni Atisa Manalo, yung before and after na sinasabi nilang under construction si Atisa Manalo kasi nga yung may nakikita silang kandidata nila ngayon na lumalaban sa kanilang corona sa kanilang bansa. Like, for example, Milky Way, hindi lang tayo gagamit ng bansa dito para hindi ka mabash. So, yung nakikita nilang frontrunner na sa tingin nila muling magbabalik sa kanilang placement sa top 10 sa Miss Universe 2025, like si Cole yata yung last na yung kauna nilang kandidata nakapasok sila sa top 10. So sa taon na to may mga kandidatang sumali sa bansa nila na grabe yung pagka under construction, talagang maganda naman yung resulta. Nagmukhang tao talaga. So sa taon na to, ano yung mo? Sa tingin mo, makapasok kaya sila sa highest placement sa mga nilalaban nilang kandidata ngayon na magpapataob daw kay Atisa Manalo? I believe hindi pa din. Ang brutal mo. Hindi pa din. Kasi syempre, aside sa technical aspects ng competition, hindi natin papabayaan si Atisa Manalo talaga, di ba? And yung sabi nga natin, yung experience si Atisa sa international stage, kung paano yung galawan. At alam naman natin ngayon, ang approach ngayon sa mga beauty pageants, hindi na lang yung nakikita natin sa stage na rampahan, pagandahan. Of course, andyan din yung business side. Ano ba yung makakontribute itong bansa na to sa organization? Ano ba yung klaseng characteristic ang meron to? Pwede ba tong maging isang leader, an online seller? Alam mo yun, yung someone na parang shapeshifter na na hindi yung kagaya ng typical na beauty queen na kailangan. Yung Reyna talaga ngayon, iba na eh. May kino-consider na talagang business. At saka yung kung ano yung maambag. And I believe naman din na malayo pa sila doon. Yung ating mga kapitbahay, malayo pa sila sa ganun. Siguro magpe-penetrate, pero lalabas din. After. Except, Oo, bye-bye, next year. Ganun yung bye-bye. eksena nila. Oo. So, eto RJ, mensahe mo. At teka lang, pupunta ka ba ng Thailand? Gusto kong pumunta ng Thailand. Siyempre, ito na yung pinakamalapit na Miss na Universe, Miss no? Universe na pwede mong panood. So, by September, doon ko malalaman. Kasi siyempre, may mga work tayo. Di natin alam kung tama, yung kailangan mo manang malaman kung anong alam naman natin kung kailan, pero syempre work natin, di ba? So yun lang. Pero gusto ko talaga pumunta this time sa Miss Universe. Kahit hindi tayo accredited partner, pero makita mo lang yung outside, at least you have a tawag dito, first-hand experience, makita mo sila, and makapanood of course sa Miss Universe na live, di ba? Iba At, yun. As a pageant enthusiast, dream natin yun. at tapos laban pa si Atisa Manalo pa din yung kandidaan, yung pambato natin, no? Siguro ang sarap. Pambato natin at least So RJ, eto, bago talaga mamaloka ako dito sa connection ko, ano yung message mo sa mga basher, sa mga supporter ni Atisa Manalo sa kanyang journey sa Miss Universe 2025? Sa pagtatapos ng ating chismisan with Cos. Ayan, syempre, alam naman natin ang mga pageants ngayon, especially Universe, may mga voting na talaga dyan, di ba? So, ipakita natin na hindi natin pinapabayaan yung ating candidate. Hindi, wala naman sa palitan, may bayad yun. Pero at least, tulungan natin, kahit hindi mag-number one, kasi gastusan talaga yun, di ba? Bagsakan ng pera dyan. At least madala lang natin si Atisa sa top 5 sa voting, ganyan, and mag-behave. Huwag mambash. Ganun naman yung routine natin, di ba? Pag ongoing yung competition, mag-behave. And after, tsaka tayo mag-asa. Ganun naman lagi. And naman yung mga Pilipino yan. Duties and responsibilities sila as a fan. RJ, thank you so much talaga. Isang malaking karangalan sa akin. At pasensya talaga nag-take two tayo, nakakaloka. Okay na. At
Yan ang mga karag-karag. Maraming salamat sa inyong suporta at please subscribe din kayo kay RJ Ignacio. Alam ko nakasubscribe na sa akin yung lahat ng mga subscribers ko sa'yo. Pero kung pag hindi pa kayo nakapollow sa kanyang social media account, nako, follow nyo na si RJ para makikita nyo ang kanyang mga personal na mga ganap sa buhay din sa kanyang Instagram account. At thank you talaga sa pagpayag sa Chismisan with Coast natin. So, yung kikitain ko dito is mapupunta talaga sa mga taong deserve na tulungan dito sa Lasak City. Hindi lang sa mga dogs, kundi din sa mga matatanda na, wala nang kakayahan pang, maghanap buhay. So, maraming salamat at message mo, mag-bye-bye ka sa aking mga karag-karag subscribers. Ayan. So, itong live na to, di ba? Nakita niyo naman yung this is for a cause, di ba? For the dogs, sa kanyang neighbors, sa mga elderly. Magkusa na rin kayo mag-Gcash kay Karagan Karag. Ask her Gcash sa comment section, di ba? At least, di ba? Gamitin natin yung platform na to, i-utilize naman. Kung para sa maganda naman, di ba? Ano ba naman yun? Di ba? Kung sa maganda naman mapupunta. And ayun, mag-behave lang tayo. At Kuragan Karag, kung may mga gatong go. Huwag ka maya magsabi sa akin. And pag free naman ako, go ulit tayo sa live na ganito. Pag may malala na mga intriga at chismis, tatawagan kita. Lalo na sa ating mga kapitbahay. Ang sarap mong dalhin dito sa Lasak City at ipakain kita dito sa kadiliman na to. Di ba? Grabe. Kala ko sa mga lalaki dyan. Walang masarap dito, RJ. Ay, wala. Ano ba yan? Walang masarap. Sinasabi ko na sa'yo. Wala. Masisira yung... lalo. Wala. Maano ka dito? Maging tagtuyo ka. parang pagtapak mo lang dito, sabi mo, ay, uwi na ako, Kuragan. Hindi magiging masaya yung ko dito, hemoglobin ko dito. Ganon! Wala, parang masabi mo na, ay, sayang yung beauty ko dito. Madidistract lang. Exit. Exit agad, di ba? Oo. Ay, sige na, RJ. Baka may gagawin ka pa. Thank you talaga. Maraming salamat. Papasok na rin ako sa bahay ko para kung multo ditong naglalakad. Di ba? Oo nga.